Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oktubre 6, 1953, unang sumahimpapawid dito sa DZRH. Naggamit na ng di mabilang na gawad karangalan. At ng Oktubre taong 2002, ipinagkaloob naman ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tia Deli. Ang kasaysayan sa mga liham kay Tia Deli. Itong inyong Tia Deli. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Thank God it's a Friday. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. May sweldo na ba? Wala pa naman. Wala. Lunes pa. Matawin At- pala. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes, TGIF. 12 ng buwan ng Hulyo. Bilyong pisong cash, wow! Natuklasan sa 36 bank accounts ni suspended Mayor Alice Guo. Wow, bilyonarya! Pinakamalaking deposito na trace mula sa China. Pastor Kibuloy nasa Pilipinas pa rin ayon sa DILG at PNP. Nationwide gun ban ipatutupad sa zona ng Pangulong Bongbong Marcos. Presyo ng diesel at kerosene inaasahang bababa ng mahigit piso kada litro. Halaga ng gasolina may rollback din sa wakas. Pilipinas at China nagkasundo. Wow, buti naman. Napahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. 13 biyahe sa NAIA naantala sa pagbalahaw ng eroplano ng Cebu Pacific sa taxiway ng Paliparan. Pagsisilbi ng arrest warrant sa Maynila humantong sa pamaril. 2 ang patay, 4 ang sugatan. Nakukabilang ang 2 opisyal ng Manila Police District. Mahigit sa 10 milyong pisong halaga ng illegal drugs na samsam sa Pasay. 2 arestado. 2 riders tinamaan ng kidlat sa Cavite, patay. 21 taong gulang na lalaki patay sa tuklaw ng kobra sa Sorsogon. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, naniniwala si Senator Win Gatchalian na malaking bagay na naglabas ng kautusan ang Court of Appeals para i-freeze ang mga accounts at asset ni suspended Mayor Alice Guo ng Bamban at Tarlac. Ayon kay Gatchalian, bilyones, wow! Ang pumasok na pondo sa mga accounts ni Mayor Guo mula 2019 hanggang 2021 na siya ring panahon nang ipinapatayo ang Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Sinabi ng senador na hindi mo masabing galing ito sa mga kumpanya na itinayo ng pamilya Go dahil 100,000 lamang ang nakadeklarang kita ng mga ito. Sinabi ni Gatchalian na karamihan sa pondong pumasok ay galing sa China at pagdating sa Pilipinas ay inalbas din agad para sa iba't ibang individual
at mga korporasyon. May sinabing ito ay malinaw na may nangyayaring money laundering. Samantala, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinutugunan ng gobyerno ang problema sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO at iligal na droga. Sa kanyang talumpati sa pamamahagi ng ayuda sa San Fernando City, Pampanga, sinabi ng Pangulo na batid niya ang labis na pagkabahala ng mga Kapampangan sa mga iligal na gawain doon. Ayon kay Pangulong Marcos, bumuo na ang DILG ng task force na tututok sa mga iligal na aktibidad kaugnay ng mga POGO. Narito ang pahayag ng Pangulo. Alam ko rin po na labis ang inyong pagkakabahala sa mga kriminalidad at ilegal na mga gawain na sumisira sa kapayapaan ng inyong pamayanan. Nais ko pong ipaalam sa inyo na amin pong tinututukan at tinutugunan ang problemang ito. Sa katunayan, meron na kaming ginawang task force galing sa DILG para tutukan ang mga iligal na gawain kaugnay ng mga naririnig natin mga POGO. Matatanda ang kamakailan ay sinalakay ang isang hinihinalang iligal na POGO hub sa Porac, Pampanga kung saan narecover ang videos ng pag-torture sa ilang individual at gayon din ang ilang Chinese military uniforms. Samantala, kumpiyansa naman ang Department of Interior and Local Government DILG na nasa Pilipinas pa rin ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Aminado si DILG Secretary Benhar Abalos na may posibilidad na maaring nagtatago lamang si Kibuloy sa ibang bahagi ng mundo, pero naniwala pa rin niya ito na andito pa rin sa bansa. Sinabi pa ni Abalos na lumilit na ang Pilipinas para sa religious leader. Narito si Secretary Benhar Abalos. Pero sa aming nakikita sa ngayon, nandiyan na, nandito lang sa Pilipinas. Nandito lang. Naniniwala nga ang Philippine National Police na hindi pa nakalalabas ng bansa ang puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Ito'y sa kabila ng mga ulat na nakapuslit na ito at kasalukuyang nagtatago sa China. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, bineberipika ng hanay ang sinasabi ng legal counsel ng religious leader na baka nasa China na ito. Kahit wala kasing ulat na dumaan si Kibuloy sa ilang kaukulang ahensya ng gobyerno, aminado si Fajardo na posibleng nag-backdoor ito para makatakas. Pero batay umano sa ilang indikasyon na sa loob pa ng Pilipinas ang mga wanted sa child and sexual abuse at qualified human trafficking. Tawag daw sa hotline ng pabuya ang tip na nagresulta sa pagkaka-aresto sa isa sa 5 kapwa-akusado ng wanted ni si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Police Brigadier General Nicolas Torre III ng PNP Region Office 11, isang tipster ang tumawag sa kapulisan matapos ilabas ang reward at litrato para sa ikadarakip ng mga wanted. Inilarawan ng tumawag na nakita niya ang kamukha ni Pauline Canada batay sa poster ng patong sa ulo na inanunsyo ng PNP. Dito napag-alamang wala palang 2 kilometro ang layo sa pinagtataguan ni Canada mula sa tanggapan ng PNP sa Davao. Dahil sa development sa kaso, naniniwala si DILG Secretary Benhar Abalos na lumilit na ang Pilipinas para pagtaguan ng controversial na religious leader ng Kingdom of Jesus Christ.
Kaugnay nga ng balitang yan, bunga ng tawag sa hotline ng Pabuya ang tip na ikinadakip ng isa sa 5 kapwa akusado ng wanted na pastor na si Apollo Kibuloy. Ayon kay Police Regional Office 11 Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, isang tipster ang tumawag sa kapulisan matapos ilabas ang reward para sa ikadarakip ng mga pugante. Inilarawan umano ng tumawag na nakita niya ang kamukha ni Pauline Canada batay sa poster ng patong sa ulo na inanunsyo ng kapulisan. Dito napag-alaman na wala pang 2 kilometro ang layo ng pinagtataguan ni Canada mula sa tanggapan ng pulisya sa Davao. Dahil sa development sa kaso, naniniwala si Interior Secretary Benher Abalos na lumiliit na ang Pilipinas para sa religious leader. Hindi kaya kapitbahay lang yung nag-tip. Oo. Samantala para sa mga gun owners, magpapatupad ng gun ban ang Philippine National Police. Mismong sa araw ng State of the Nation Address ng Pangulong Marcos sa July 22. Abiso ng PNP Firearms and Explosives Office. Suspendido ang permit to carry firearms outside the residence sa July 22, araw ng Lunes. Kasabay ito ng pagigpit ng seguridad para sa ikatlong sona ng Pangulong Bongbong Marcos. Epektibo ang pagbabawal ng pagdadala ng baril sa labas ng tahanan mula hating gabi hanggang alas 11:59 ng gabi ng nabanggit ding petsa. Magpapakalat ng 22,000 pulis ang PNP para mapangalagaan ang seguridad ng talumpati ng zona ng Pangulo. Maliban na lamang kung may mamonitor silang banta sa araw ng zona. Wala sa lugar ang biro ni Vice President Sara Duterte matapos itong italaga ang sarili bilang designated survivor. Ito ang sinabi ni Manila 3rd District Representative Joel Chua kasunod ng pahayag ng Vice Presidente Sara na hindi siya dadalo sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Chua, hindi biro ang paghahanda para sa sona dahil seguridad ng pinakamatataas na opisyal ng bansa at mga foreign dignitaries ang pinag-uusapan dito. Narito ang pahayag ni Chua. Alam po ninyo, yung considering na yung political tension ngayon, papalapit na yung midterm election at yung mga inaabot po natin international, yung mga problema po natin sa West Philippine Sea. Sa tingin ko po yung ganitong biro, hindi po maganda. Sa kabila nito, sinabi niyang pinag-aaralan na niya ang pagsumite ng Designated Survivor Bill sa Kamara. Paliwanag ni Chua, ito anya ay para lamang sa paghahanda lalo't karaniwang nagtitipon-tipon sa sona ng Pangulo ang mga pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan na siya ring nasa line of succession ayon sa batas. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Good news mga kuya sa mga motorista at mga drivers. Abay, tipirin, huwag mo nang magpapagas dahil medyo malaki ang rollback ng presyo ng diesel, gasolina at kerosene sa susunod na linggo. Pilipinas at China nagkasundo naman na pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Buti naman. Samantala, isang eroplano ng Cebu Pacific nag-overshoot na balaw sa runway ng NAIA. Naapektuhan tuloy ang 13 flights. At 2 riders. Naku, ingat po pagka kumikidlat mga kuya mga ateng. Magtago kayo, ha? 2 riders tinamaan ng kidlat sa Cavite. Patay. Ang detalye po ng mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang break time. RH Break Time! Oras, Mr. Cesar at Mr. Michael is my guy. Birthday boy, Mr. Alan Quaton, ganap ng alas 4:26. RH Break Time! Oras, Miss Thea. Ganap na ang alas 4:31. Standby, Let Narciso, standby Val, standby Raymond at Paas. Wow!
Grabe naman na to. Ang laki, ha? Ayan. Abay, yung palang pagbibigyan ng birth certificate. Peking birth certificate ng mga Chinese. Ayan. Passport at driver's license. Wow, package. Package. 300,000 pesos. Oo, ang laki-laki, ha? Oh. Sandali lamang sa ating mga reports at may babate. Good afternoon. Abay, Kuyang General Andre Dizon ng Alakan Masonic Lodge at Mayor Rufi Biason. Babate ba sila? Take it away, General, sir. Sa kauna-unahang radyo sa Pilipinas, ang DCRH, maligayang pagbati sa inyong ika-85 anibersaryo sa serbisyo publiko. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, sama-sama sa 85 anibersaryo ng DCRH. Pisyong tapat sa iyo, DCRH. Gusto ko pong batiin ang isa sa mga institusyon ng broadcasting dito sa Pilipinas. Sa katunayan, isa siya sa mga una dito sa ating bansa. Ang DZRH, ito po ay isang broadcasting company na naging witness sa maraming makasaysayang pangyayari dito sa ating bansa, tulad ng pagsabog ng bomba sa Plaza Miranda, ang Declaration of Martial Law, People Power Revolution at marami pang iba. For 85 years, una sila sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaya binabati natin sila, lalong-lalo na sa kanilang mga gawain tulad ng Operation Tulong. Marami hong natulungan na ating mga kababayan sa pamamagitan ng kanilang civic action, mga medical mission at iba't iba pang mga tulong sa mamamayang Pilipino. So happy anniversary DZRH at marami pa sanang taon ng inyong paglilingkod sa tao. Pisyong tapat sa iyo, DCRH. Balita ko, babata ka Mayor Rufi, ha? Balita ko, pinapahanti niyan yung mga Chinese na may mga pogo nagtatago dyan sa ano, ha? Dyan sa Muntinlupa. Mga exclusive subdivision ba pinatataguan lang? Ayan, oo, ayan. Ay, good afternoon. General Andre Dizon. Abay, yung greetings mo, kuyang, para kang nagre-report. Pwede ka na maging reporter sa amin, ha? Gawin nga nating volunteer. Correspondent sa Bicol. Samantala, bago ang report ni Raymond na wow, grabe ang package, ha? 300,000, halos kalahating milyon, ha? May Peking birth certificate ka na, ayan, may passport ka na, may driver's license pa, ha? Pero happy birthday muna kay Mr. Alan Quaton. At kay Apo Mr. Rambo de Gracia, Apo Mayor ng Santa Teresita, Cagayan. Aba, binabati ni General Mel Mabilin at mga mista ng PMA Sandigan 82. Abay, dapat joint celebration yan Apo Alan Quaton at Apo Mayor Rambo, ha? At kaya po pala may papitsa si Sherwin, birthday din ni Sherwin. Birthday ni Sherwin bukas, July 13. Kasabay niya si Secretary General Ed Ermita. Ayan, ang dating Executive Secretary ng GMA Administration. At happy birthday din kay Bukal, Board Member Miriam Mendoza ng Tagaytay. At happy birthday din kay Kuyang Ace Granada at Lito Turco Yabot ng Marikina. Binabati ni Professor Robert Pua at Mr. Jomay Paroco. At happy birthday din kay belated happy birthday kay Colonel Hansel Marantan. Binabati ng mga brethren sa TM Calaw Masonic Lodge 136. At happy birthday din kay Jojo Anyon Nuevo. Lakay, birthday din nung kapatid ko. Today din. Aba, batiin natin. Anong pangalan na? Teacher nga sa PKS Lakay, Dulce Angela Pecho. Hi Ate Dulce, happy birthday.
At kay Kuyang Freddy Martinez ng Tumawi ni Isabela, ha? At kay classmate Boy Pexon. At kay Kuyang Very Worshipful Attorney Ike Flores. Sa detalye na ating advance happy birthday din kay Congresswoman Len Alonte ng Binyan, Laguna. Happy birthday Congresswoman Madam. 300,000 pesos ang ibinabayad daw ng mga dayuhan para makakuha ng birth certificate na peke, passport at driver's license. Ito ang ginawang pagbubulgar ni Senator Sherwin Gatchalian. Wow. Ano to? Parang ano to? 3-in-1. Ayan. Package din. Package na. Magkano kaya ito laki? Isa lang ba ang kinakausap dito, Raymond? Ano sabi ni Senator Sherwin? Ha? O ano bingay-bingay? Oo nga, tig 100,000 sa birth certificate, 100,000 sa passport at 100,000 sa driver's license. Isa lang bang taong kinakausap dito? Aris number 28, Raymond at Pangas, please come in. Raymond. Mayor Mistaya, malaking halaga ng pera ang sinisingil ng mga local civil registry at ng Philippine Statistics Authority sa mga dayuhang gustong makakuha ng mga dokumento para sila ay maging Pilipino. Ito ang inilahan ni Senator Sherwin Gatchalian kasunod ng report ng National Bureau of Investigation na may natuklasan silang 200 late birth registration sa Santa Cruz, Davao del Sur na pawang mga Chinese nationals. Sabi ni Gatchalian, may nakausap siya mula sa Chinese community at ang running price ngayon para makakuha ng birth certificate, passport at driver's license all in one, 300,000 pesos kada tao. Walang duda na may sindikato sa PSA at mga local civil registry na niningil ng malaking halaga ng pera mula sa mga dayuhan. Ang idinedeklara ay ipinapanganak sa magitan ng hilot, kaya't malinaw na inaabuso ang sistema ng late registration. Maliban sa Santa Cruz, Davao del Sur ay may report din umano sa Lanao, kaya't ipatatawag ang mga ito sa Senado kapag magsimula ng hearing sa problema ng late registration. Lumabas ang mga report sa questionableng late registration nang uminit ang investigasyon kay Mayor Alice Goo ng Bambantarla. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Grabe, ha? Ayan. Ano kaya dibay-dibay nilalakay sa mga alipores niyan? Oo nga, ano ha? Sindikato. Oo. Oy, happy birthday, Sherwin. Sherwin na palak ng Ranyag Ramon Isabela. Pinabati ni Marie Coloma. Samantala, 59 na milyong kabahayan sa Luzon makikinabang sa pinaganang Mariveles Hermosa San Jose Transmission Line. Idetalye mo RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Miss Thea, lakay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Mariveles Hermosa San Jose Transmission Line sa Bataan. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, ang bagong linya ay kayang mag-transmit ng kabuuang 8,000 megawatts ng kuryente mula sa mga planta sa Bataan at Zambales. Sabi ni NGCP President Anthony Almeda, mahalaga ang pasilidad na ito para matiyak ang maaasahang serbisyo ng power transmission sa Luzon. Sinaya ni Almeda na aabot sa 59 na milyong kabahayan ang makikinabang rito. Sa talumpati ni Pangulong Marcos sa aktibidad, pinuri nito ang NGCP at mga kaukulang ahensya matapos malagpasan ang mga balakid sa pagsasakatuparan ng proyekto. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. I thank the determined efforts of the National Grid Corporation of the Philippines and our various government agencies in their overcoming the challenges that you encountered in this grand project. This transmission project attests to the transformative power of collaboration between the public and the private sectors to be able to attain a stable, reliable, and resilient power supply for the country. Inatasan rin ng Pangulo ang NGCP at DOE na tapusin sa takdang oras ang halos 70 pang transmission projects. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Leth Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Leth. Hindi na ba magkakaroon ng brownout dyan sa
bandang Bataan. Ayan. Maribeles Hermosa. Ayan. San Jose Transmission hanggang Bulacan ba ito? Hanggang Zambales. Samantala, stadium sa Clark International Airport na Taylor Swift concert ready. Itatayo sa Clark International Airport. Aba, kakalabanin yung arena sa Philippine Arena sa May Kawayan, Bulacan. Ha? Alalahayo naman, ha? Para laki dun daw mapunta yung traffic. Ganun ba yun? Dito na lang sa, ba't wala na yata sa Araneta Coliseum, Meron pa rin naman lahat. Meron pa rin, at saka sa MOA. Meron pa. Alayo, ha? Ayan. Aris number 5, ito ba government project o private ito, Val? Val Gonzalez, please come in. Government project ito, Mayor, sa ilalim ng isang GOCC, itong Clark International Airport Corporation. Sila yung magpopondo rito sa pagtatayo, pag-arangkada ng pagtatayo ng konstruksyon ng 32 billion peso complex na itatayo mismo sa Clark International Airport. Ito ang inanunsyo ngayon, Mayor, ng Clark International Airport Corporation o SIAC sa ikalawang araw ng Build Better More Forum ng Presidential Communications Office dito sa New Clark City sa Tarlac. Ayon kay SIAC President Chief Executive Officer Aray Perez, itatayo ang complex sa 40 hektaryang lupain na walking distance sa International Airport. Kabilang din sa mga nakapaloob dito ang isang world-class mall at multimodal terminal. Si 14-time Grammy Award winner Taylor Swift ang target ng stadium na siyang magbubukas at unang magpiperform sa nabanggit na malaking convention hall. Naging inspirasyon na iakma ang stadium sa pamantayan ng sikat na American singer-songwriter dahil sa kabilang ang Pilipinas sa hindi nito pinuntahan para mag-perform sa kanyang Eras Tour. Sabi ni Perez, ang construction phase ng proyekto ay sisimulan sa darating na 2025. Samantalang Mayor, bukod sa development sa Clark International Airport, kabilang din sa mga nakahilerang itatayo dito naman sa New Clark City sa Tarlac ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Philippine Virology Center, Clark Multi-Specialty Center, National Museum of the Philippines, at maraming iba pa. Mula rito sa New Clark City sa Tarlac. Val, sino naman na ang inaasa natin mga international singers na magko-concert dito sa Pilipinas dyan sa Clark? Sa bagay, wala pa yan. Anyway, sino ba nag-aayos yan? Yung mga nagpaparating ng mga international singers? Band? Mayroong mga may mga middleman para makapunta, Mayor, pero kaya naging inspirasyon nga nila itong si Taylor Swift dahil ang Singapore lang yung gustong puntahan nitong si Taylor Swift. Kaya't maraming sa social media, maraming mga dismayado dahil hindi nga ito pumunta sa Pilipinas nung nakalipas na ilang buwan para sa kanyang world tour. Ito yung Eras Tour nitong si Taylor Swift. Yung binabanggit mo, Mayor, kung sino-sino pa, may sinasabing dalawa pang mga international singer, pero ayaw banggitin pa nitong si SIAC President at CAO Aray Perez kung sino-sino, pero ang stadium na ito ay dinesign para ma-active daw nila itong national singer na mag-perform naman dito sa ating bansa. Okay, maraming salamat, Val. Back to you, Mayor, at Miss Thea. Maraming salamat, Val Gonzalez. Sinong huli mong napanood na nag-concert dito, Miss Thea? Nag-concert dito na Lakay? Mga international singers. International singers. Hindi ako mahilig sa singer, Lakay. Huli napan ko yata si Barry Manilow ba o si Engelbert Humperdinck. Kailan yung Lakay? Diyan sa PICC. May katagal-tagalan na yan, Oo. Nakasabay ko pa ang dating First Lady Imelda Marcos. Saka ang daming mga senior na nanood, ha? Nagbaon ng maupuan. Bakit? Naka-wheelchair eh.
mga medyo... May kanya-kanya. Kanya-kanyang may mga upuan. edad na eh. Ayan, oo. Hindi pala. Ang last na napanood natin dyan sa MOA ay si MOA Arena ay si Michael Bublé. Ayan. Hindi ako nakanood niyan, Lakay. Hindi mo napanood si Michael. Mahal eh. Kaya nandun kami sa sa balcony. Mga musical na kayo na papanood. Ganun ba? Ayan. Samantala si Papang balita, ito ang good news naman mga kuya, ha? Matapos ang 4 na magkakasunod na linggo ng oil price increase, meron namang nakaambang rollback sa presyo ng petroleum products sa darating na Martes. Ayon sa Department of Energy, ayan, ang spokesman ng mga oil companies, sinabi ni Energy Assistant Director Rodela Romero, tinatayang bababa ng 70 centavos hanggang 90 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Di pa ganoong piso. Samantala, ang diesel naman at kerosene ay maaring bumaba ng piso hanggang 1.15. Ang sabi ni Romero, bata ito sa itinatakbo na 4 na araw ng trading at nakadepende sa huling araw ng kalakalan ang pinal na oil price adjustment. Ilan sa tinukoy ng dahilan ng Department of Energy kaya magkakaroon ng bawas sa presyo sa mga petroleum products ay dahil daw sa mahinang inflation ng China at nakarecover na ang oil production ng Amerika. Dagdag report, Lakay, Taguig magbibigay ng free annual physical examination para sa lahat ng public school teachers at non-teaching staff. Idetalye mo RH27, Noche Kakas, Noche. Lakay, nagbibigay ang lungsod ng Taguig ng libreng taunang physical examination para sa humigit na kumulang 5,000 guro at non-teaching personnel sa lahat ng papublikong elementary at high school sa syudad. Ang inisyatibong ito na nakatakda mula pa noong July 1 hanggang 31, 2024 ay naglayong isulong ang preventive health care at maagapan ang posibleng mga problema sa kalusugan na lahat ng gastos ay sasagutin ng lokal na pamahalaan. Bagamat hindi mandatory ang taunang physical exam, pinili ng lungsod ng Taguig na ialok ito sa parehong guro at non-teaching staff. Ang desisyong ito ay nagpapakita naman ng dedikasyon ng lungsod sa kalusugan at kagalingan ng mga tagapagturo. Bukod pa dito, upang mabawasan ang external health risk ng mga estudyante, ang mga serbisyong medikal na ito ay isinasagawa sa loob ng paaralan. Sakop ng taunang physical examination ang isang komprehensibong hanay na mga health assessment kabilang ang physical examination, pagsusuri ng vital signs, chest x-ray, complete blood count, dental assessment, visual acuity check, medical breast exam, pap smear, lahat ng kinakailangang diagnostic test para sa maagap na pagtuklas at paggamot ng anumang sakit. Ang Taguig ay isa sa iilang lokal na pamahalaan sa bansa na nag-aalok ng libreng taunang physical examination na pinikilala ang mahalagang papel ng mga guro at non-teaching personnel sa paghubog ng kinabukasan ng kabataang Taguigenyo. Mula sa Pilipinas, sa DZRA. Ako si Loti Kakasol tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Noche Kakas, at batiin din natin ng happy birthday si Kuyang Ray Mina, ang worshipful master ng Timpuyog Masonic Class number 343. Aba, naragsak nga pa nagkasangay Kuyang Ray Mina. Abay, nanonood daw, ha? Habang siya ay umiinom ng emperador. Aba, drink responsibly, Kuyang, ha? Ayan. At binabati natin si Kuyang Nila Pagkaliwagan at si Engineer Sunny Mondehar. Aba, Mr. Michael is my guy. Nagsara daw ang palitan ng dollar ngayon sa 58 pesos and 38 centavos. Ayan, tumiba, lumakas ba ang piso? At panawagan ng mga brethren, ayan, nagpabot din ng pakiramay si Most Worshipful Mayor Roland Paulino, mga brethren si Very Worshipful Lay Ulay Aquino, past DDGM ng Region 3 Zambales,
ay he drop his working tools mga brethren, at sa Miyerkules po ang libing. Tayo po ay nagpabot ng pagkiramay sa pamilya ni very worshipful Lai Aquino. Our condolences. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Oras, Kuyang Attorney Sherwin Enriquez at Kuyang Ray Mina. Alas 4:50. Natin ang detalye ng ating mga balita. Pero batiin mo natin yung mga nanonood sa atin sa Davao, Mistea, ha? Aba, sina Kuyang Neil at ang mga brethren sa Datu Bagu Masonic Class number 197 dyan sa Davao City. Ayan, kumusta kayo dyan, Ateng? Si Ateng Lulet at yung pamangkin natin, si Demolay Aaron at si Briel. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Davao. At Attorney Orlando D. Ayan, happy birthday daw kay Kuyang Jojo Año Nuevo. Abay, ito ba Kuyang Orly D, magpapinom ba ito ng Emperador Double Light mamaya? Ayan. At binabati natin si Romel Cabanela ng Suzuki. Samantala, nagkasundo ang Pilipinas at China dapat nang pahupain ang tensyon sa Ayungin Shoal at sa isyu ng West Philippine Sea. Ito ang sinabi naman balita ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año kasabay ng paggunita ng ika-8 anibersaryo ng arbitral ruling na nagbibigyan ng sovereign rights sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang kay Secretary Año, bagay ito ng direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maging bukas ang bansa sa constructive dialogue habang patuloy na ipinagtatanggol ang teritoryo ng bansa. Sa kabila nito ay niliro ni Año na tuloy ang rotation ng mga tao ng Pilipinas sa mga sakop nitong isla sa nabagit na karagatan. At sabi naman ng Department of Foreign Affairs, sinabing natiling committed sa rule of law at payapang pagresolba sa siguro sa West Philippine Sea ang Pilipinas hanggang ngayon. Samantala nabalahaw ang isang eroplano ng Cebu Pacific sa taxiway ng Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa Manila International Airport Authority, lumagpas o nag-swerve ang A321neo aircraft sa madamong bahagi ng taxiway kaninang umaga. Nangyari ito habang inililipat ang eroplano mula sa Bay 111 papuntang Bay 122A ng Terminal 3 ng NAIA. Sinabi ng MIAA, wala namang nasaktan dahil walang sakay na pasahero o crew ang passenger plane. Kaso lang, nagdulot ito ng pagkaantala sa 6 na flight arrivals at 7 departing flights. Samantala, namatay ang isang 21 anyos na lalaki matapos na mga tuklawin ng kobra. Wow! Sa bulan Sorsogon. Ayon sa pamilya ng biktima, natuklaw ng kobra ang biktima habang ito ay naglilinis sa kanilang bukirin malapit sa isang kanal. Dinala pa sa Bulan Medicare Hospital ang nasabing binata. Pero napag-alamang walang anti-venom sa nasabing ospital. Kaya dinala pa ito sa Sorsogon Provincial Hospital kung merong silang anti-venom. Pero habang dinadala sa Provincial Hospital ang biktima, ay nakaranas ng matinding reaksyon kaya ibinalik sa infirmary para i-resuscitate. Ngunit ito ay hindi na nakaligtas at binawian ng buhay.
Samantala, patay ang 2 lalaki habang sugatan ng 4 na pulis matapos mauwi sa engkwentro ang pagsisilbi ng arrest warrant sa isang lalaki sa Tondo, Maynila. Kinilala ang mga sugatang pulis na sina Lieutenant Colonel John Giagi na hepe ng Manila Police District Intelligence Division, Major Dave Apostol, Corporal Julius Emil Omolon at Corporal Keith Valdez. Sa investigasyon, imbes na sumuko ang target ay tumakbo umano ito paakyat ng kanilang bahay at tumalon sa bubong ng kapitbahay saka nagsimulang magpaputok sa mga pulis. Gumanti ng putok ang mga operatiba at dito napatay ang target at ang umano'y kasama nito. Dinala naman sa ospital ang mga sugatang pulis para lapatan ng kaukulang lunas. Samantala, nalangsag naman ng PNP Drug Enforcement Group ang malaking sindikato ng droga sa Pasay City. Nasamsan na operatiba sa 2 pangunahing suspect na babae at lalaki na nasa 23 hanggang 29 years old ang mahigit 10 milyong pisong halaga ng droga. Kabilang sa mga nakumpiska ang mahigit na 1,000 gramo ng shabu at bukod dyan ay nakumpiska rin ang high-grade marijuana at 32 piraso ng liquid filled disposable cigarette, laughing gas at mga ecstasy tablets. Nahulihan din ang mga suspect na isang Glock, pistol na baril, mga bala at budel money. Naku, paano yan, Dong? The order is dead or alive. Samantala, patay din ang 2 rider matapos tamaan ng kidlat sa General Trias, Cavite. Ayon sa pulisya ng Region 4A, nagbibisikleta ang 2 sa gitna ng malakas na pag-ulan nang tamaan sila ng kidlat dakong alas 3:30 ng hapon sa Barangay Tapia. Isinugod ng mga rescuer ang mga biktima sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival dahil sa matinding mga paso. Samantala sa ating balitang sports, Strong Group Athletics tatangkay mabawi ang korona ng Pilipinas sa William Jones Cup. Saan man itong William Jones Cup, Kristan? Kristan Karag, please come in. Kristan. Nakaideo mag-uumpisa na bukas ang kampanya ng Strong Group Athletics sa 2024 William Jones Cup sa Taiwan. Tatangkain ng mga pambato ng Pilipinas na mabawi ang corona sa William Jones Cup para sa bansa. Pinangungunahan ang lineup ng Strong Group Athletics na basketball stars Kiefer Ravena, Renza Bando, Ange Kuwame, RJ Abarientos at Jordan Heading. Parte rin ng lineup si American basketball player Chris McCullough na tinulungan ang San Miguel Beer na magkampiyon noong 2019 PBA Commissioner's Cup. Unang makakarap ng Strong Group Athletics ang United Arab Emirates sa torneo magtatagal hanggang July 21. Sa kasalukuyan, nagkampiyon na ng 6 na beses ang mga Pinoy sa William Jones Cup. Uling nasungkit ng Pilipinas ang kampyonato sa William Jones Cup nung maghari ang Mighty Sports Philippines sa 2019 edition ng torneo. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH Kristan Karag, tuloy sa pabalita, tuloy serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balitang showbiz, Miss Thea. Ito na nga, Lakay. Nagluluksa na naman ang mga marites dahil Maris Racal at Rico Blanco hiwalay na. Rico Blanco sa Eraserheads ba ito? River Maya. River Maya ba si Rico Blanco? Ano yung kinanta niyang sikat? Ayan na. May exam pala tayo today. Wait lang, nalimutan ko. Dami niyang kanta, Lakay eh. Di ba ito yung ex ni Casey Concepcion? Yeah. Ayan. Talagang Pag-chismis, ang bilis. Pagka yung mga kanta niya, ang bagal ko. Sorry, Lakay. Ayan. Idetalye mo nga showbiz princess Alia Icatlo the Fourth. Lakay at Miss Thea, kumpirmado ng hiwalay ang couple na si Maris Racal at River Maya vocalist na si Rico Blanco. Sa press conference ng Star Magic, emosyonal at naluha si Maris nang tanungin tungkol kay Rico. Background lang, Lakay, sa at Miss Thea, sa couple, 5 years na sila. Si Maris ay 26 years old, habang si Rico naman ay 51 years old. Nagsimula ang kanilang relasyon dahil sa kanilang passion sa music. At ang lahat ay talagang endgame na ang dalawa dahil bagamat malaki ang kanilang age gap, ay kitang-kita kung gaano ka-healthy ang kanilang relasyon at wala man lang ni isang ugugong na negative issue sa kanilang dalawa. Ayon kay Maris,
Ilang linggo na ang nakalipas mula nang sila'y maghiwalay ni Rico. Puro magagandang salita ang binitawan ni Marisa habang ipinapaliwanag ang kanilang relationship journey. Lagi raw silang magkasundo, puno ng pagmamahal, tawanan at musika. Ayan ang latest ngayon sa mundo ng showbiz. Ito si Aliyah Ikatlo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. You'll be safe here nga, Lakay. Safe here. Ayan, hindi na safe si Marisa Racal. Ayan. Wala daw forever, Lakay. Ganun ba? Dapat please release me. Lakay, 2024 ata ang taon ng breakups daw eh. Kasi di ba nagsimula ang 2024, ang dami nag-break ng mga showbiz ganun ba yun? couples. Di ba nawala na rin yung engagement ni Sino? Bea and Dominic? Mga ganyan. Si Kim Chu at saka si Ang daming Sian. hiwalayan, Ayun, tama, River Maya nga si Rico Yes, Blanco. Lakay. Ayan, sabay yung Kisap Mata. Kisap Mata. Kani-kanina lang. Ito rin, kinanta rin nila ito eh. The road is long. Sa Bali. With a many Ay, magandang hapon mga kuyang, mga brethren at mga ating mga nobles. Abay, may ano pala tayo, ha? Hot Sun Ceremonial sa Bulacan. Magandang hapon sa mga nobles ng nobilities ng Katimugan Shrine Club. At yan na ang kabuuan natin palatuntunang break time. Ingat-ingat po tayo. Thank God it's Friday. Chill-chill lang. Ako po si Dayo Makalma. Ako naman, Thea Pecho Corpuz. Mga balansyadong balita susunod na. Chairman of the Board, Henry Uri at Miss Kay. Filipino citizen. Bagamat Chinese ang tatay. Ayan. Pinay na Pinay. Ayan. Chinitang Igorota. Pinay yan, Lakay, sa isip, sa salita at sa gawa. Yes. Miss Karen Oyong. Bye-bye. Ingat.